hayaan natin siguro si Melvin na magkwento, no? Kung paano nangyari ito. Sige. Bali, yun nga po, hinahabol po ako ng mga tao kasi yun nga po, nagchat-chat po sila sa akin na may utang daw po ako sa kanilang. Ikaw ang may utang sa kanila? Na iPhone. Bali, ito pong si Angelica, ginamit niya po yung screenshot namin, yung pag-i-inquire ko ng phone. Ginamit niya po yung proof para isend sa mga to. Yung iba po kasi. So, hindi mo kilala, Melvin, hindi mo kilala sila? May kilala lang po ako sa kanila pero hindi po sila lahat kilala ko. Pero silang lahat nakatanggap ng screenshot ng conversation nila, ng convo ninyo, nitong nirereklamo mong si Angelica. Na di umano ay gusto mong bumili ng cellphone. Opo. At dahil gusto mong bumili ng cellphone, idadaan niya ngayon sa mga credit card nila. Kasi mga credit holder po sila eh. O sige, tanungin ko naman kayo, kilala niyo ba si Angelica? Opo, nakilala ko po siya sa SM Rosario po. Isa po siyang promoter ng mga cellphone. Promoter? May tindahan ba siya mismo? Wala po. Ano po, sales lady po siya. Parang... Okay. Yung iba sa inyo, paano niyo naman siya nakilala? Ganon din? Unang case niya, ganun din po. Doon rin, sa Rosario? Opo. Tapos, ito ba ang unang transaksyon ninyo o hindi? Hindi. Pero ito yung unang pumalya na transaksyon? Opo. Nung nag-iPhone na po siya, kasi medyo pricey na po yun. Pero yung iba, ano ba yung iba niyang binibenta sana nun at pinapasa sa inyo? Ganun nga po, mga cellphone po. Pero iPhone na ngayon. Hindi, Kaya... nag-upgrade lang po siya, ma'am. Dati po mga Android, syempre po medyo nag-upgrade siya ng unit. Nag-iPhone na po siya. Kung ano po yung uso ngayon, yun po yung kanyang binibenta. Pero kayo, na mga credit card holders, hindi nyo kilala ang isa't isa? Hindi po. Okay. At hindi nyo rin kilala si Melvie? Hindi po. Meron po. Kamag-anak ko po. Ikaw lang? Ako po kamag-anak ko and then pamangkin ko po si Angelica. Pamangkin mo si Angelica? Sa pinsan po. Okay. Ako po mga third cousin ko siya. Ganun. Okay. Pero walang transaksyon na ganun. Hindi ka bibili ng... Nag-ask po ako sa kanya. Nagtanong ka lang? Opo. Okay. Bali yun po yung mga proof. Ginamit niya pong ano yun. Yung mga screenshot po, yun po yung ginamit niya para po makapangutang siya or makapag-swipe ng phone sa ibang tao. Sa makatuwid, isang tao ka lang, Apa. pero isang credit card, isang cellphone. Isang credit card, isang cellphone. Opo, ganun po. Isa. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes po, ganun po. Na cellphone ang binili niya na pangalan mo ang ginamit ganun as po, buyer. ginagamit niya po, opo. Hindi po ma-contact natin si Angelica Marie Griarte. So nasa linya natin yung kanyang boyfriend, Asawa po. Asawa, Kenneth Nazaire. Okay. Kenneth, magandang hapon sa'yo. Magandang hapon po. Hindi ko po alam yan, ma'am. Sa totoo lang po. Kailan ko lang din po nalaman yan nung naglabas na po yung pinagkakautangan niya. May picture po Dali siya lang, ha? minsan. Kasi dinideny mo. Meron siyang, meron po kayong transaction sa isang store na bumili po kayo ng phone. Andun po yata kayo. Andito po kayo, sir, yung picture po. Nandiyan po siya. Opo, ma'am. Pick up lang po, tapos delivery lang po ako dyan. Hindi ko po alam kung sino po yung mga katransaksyon niya. Basta po, i-deliver ko lang po. Yan po yung katotohanan. Gano'ng katagal na ba kayo mag-asawa, Kenneth? Magtatatlong taon po. Naman, Kenneth, 3 taon tapos hindi mo alam kung anong ginagawa ng asawa mo. Ma'am, napakalihim po ng asawa ko. Kahit ako po, hindi ko po alam na ganyan na eh. Sus Mariosep. Kahit tinatanong ko po siya paulit-ulit, hindi po siya naamin. Nasaan na siya ngayon? Hindi ko na rin po alam kung nasaan po siya ngayon. May mga anak ba kayo? May anak po ako sa kanya na isang bata po. 2 taong gulang po. Nasaan yung bata ngayon? Nasa akin po, iniwan niya. Alam mo ba na humigit kumulang sinasabi di umano mga mahigit 15 million, 16 million? Opo. Umaabot Hindi ang ko po alam na mahigit ganyan nakalaki yung utang niya. Ganun po, marami pa po sa iba. Kami pa lang po yan, pero yung iba po hindi Yung po sa SM sumama din yan. po, ano na rin po na yun nga may mga utang din daw po sa kanila. Within, doon sa ano na yon. May mga pasalo pa pong paluwagan. May paluwagan pa. Tapos may ginamit niya po yung mga pangalan namin para umutang sa ibang tao. Eto, kasama po natin yung inutangan ko, gamit po yung pangalan ko po. Pero hindi ko maintindihan, bakit nyo naman isuswipe yung card, hindi nyo nakakausap yung bumili? parang nagtiwala po. May credit card kami, installment ang gagawin. Kunyari, isa-swipe ko siya ng iPhone 15.
3 buwan, installment yon. Yung pala, ang style nila, pinaamin namin to si Kenneth. Oo. Ibabagsak nila sa Green Hills, cash. Palugi ang presyo. Yun sabi sa amin, installment. Kaya yung pera, itatanggal doon yung DP, yun hanggang sa, parang umiikot hanggang sa na-realize niya, wala na. Oo, pero ang Ganun, nangyari instant doon, money siya. yung perang inutang dito sa'yo, Opo. yun ang pinambayad doon sa, Opo. kumbaga parang, Panghulog sa monthly. some kind of pyramid Opo, scheme. opo, ganun po. Nangyari. Pero hindi, ang tanong ko, bakit kayo magsuswipe para sa utang ng isang taong hindi nyo kilala? Hindi, kasi ginagaranti ni Angelica. Parang Goods pa siya dati, mag-payment. Nito Kasi lang. hindi ito, bali noon, Opo, okay siya. opo, Okay po opo. siya. Opo, ganon. Nito na lang huli. Parang pinadama lang po kami na okay siya nung nakuha na yung loob namin. Pero alam ninyo na yung perang pinambayad sa'yo, malamang nanggaling sa'yo. o Wala sa- po kaming Hindi namin knowledge. alam. Ngayon, alam na ninyo. Opo. Hindi po kasi kami magkakilala actually. Mariosep. Okay, pero understandably kung in the commercial transaction, kung nakatikim na ng maayos na pagbabayad, ayun na nga. Pero Kenneth, alam mo pala Kenneth ikaw pa nagpaliwanag sa kanila Na ano po, ma'am? Kuha nung ng last na transaction po namin nung December 6 po. Ma'am, nagpaliwanag po niyan yung asawa ko, hindi po ako. So Siya ito po, ngayon ang kasama nakikita ninyo, yung picture ni Angelica. Sayang naman ang ganda mo, Angelica. At ikaw pala ay isang estapador. Meron pa nga po yan yung bahay po sa subdivision. Bahay? Opo. Opo. Pasalo na po yun. Bali, Renta. Sinangla. Meron po rin kasi akong credit card. Bali, nakuha rin po niya yung loob ko dahil nagsasend po siya sa amin ng mga ganyan. Proof na marami siyang hawak na pera, maraming alahas. Kaya nakuha niya po yung loob namin. Then, nung November 27 po, dahil nade-delay na po yung payment niya sa amin, masyadong malaki kasi 700,000. Babayaran lang po yun ng 3 months. Oo. Ang ginawa po namin mag-asawa, pumunta po kami sa kanya, nakipag-usap po kami November 27 para makipag-usap na delay ka na. Bigyan mo ako ng assurance na babayaran mo ako. Ginawa po niya, pinrenda po niya yung bahay nila sa subdivision. Yung bahay po na yun ay nasalo nila ng September. Oo. November 27 po, nagkaroon kami ng kasunduan sa barangay na within Feb 2, pag hindi niya po nabayaran yung utang niya sa akin na 750, Titulo ng may- lupa na ang... hindi pa po siya titulo kasi sinalo lang po nila yung sa first owner. Okay. Bali, meron din po dyan na nandito po yung kasulatan namin sa barangay na piniprenda po niya sa akin yung bahay. And din ang nangyari po... Nung Pero wala sa pangalan niya yung bahay na yun. Wala po, pero meron po silang deed of assumption ng first owner. Naka-law firm po siya. May pirma po ng attorney. And then ang nangyari po, naka-notarize po siya. Ang nangyari po, November 27 po yun. Pagdating po ng December 27, nagpunta po ako kay Kenneth. Nakausap ko siya, hindi niya po ako pinagbuksan ng gate. Ako lang po, kasama ko po yung kapatid ko na isa. Okay. Sabi ko sa kanya, Kenneth, mag-usap tayo tungkol sa bahay. Ang sabi niya po sa akin, ayaw niya nang makipag-usap. Walay na daw po sila ng asawa niya. Wala na daw po siyang alam tungkol dyan. Ayaw niya po makipag-usap. Pagdating po ng December 29, nalaman po namin na pinasalo na po nila sa iba yung bahay. Naibenta na po nila sa iba yung actually, bahay. duda ko pa nga kung talagang naibenta talaga or baka hindi natin alam kung peke ang mga dokumento. Pero yung mga original papers po ay nasa amin, pati susi ng bahay nasa amin. Nung umikot po kami nung January 1 dun sa bahay, wala na, iba na po yung mga susi, hindi na po namin pinasok. Then napag-alaman po namin na ipinasar po nila dun sa nagngangalang Jerrymar na jail guard sa Tansa. Sus Mariosep. Doon po nila pinasalo yung bahay, which is likod lang po din ng bahay namin. Ako kasi bilang parang pauna lang, lalo na kung mga usapin na ganito, yung mga may titulo o yung mga lupa-lupa, ang dapat talaga is ipacheck ninyo yung titulo ng lupa kung wala bang encumbrance. Kasi may lien naman yan makikita kung kunwari kung nakasangla ba or whatever. But anyway, ito, Shari, mukhang kailangan na natin itong ibigay sa NBI kasi malawakan yung ginagawang panlilinlang. Hindi lang yung sa mga credit card holders, yung sa mga gadgets, pero mukhang ang laki na. Kumbaga, umikot-ikot na. Meron pa rin po siyang niloko nung December 20 po, nung Pasko po, nag-order po siya ng lechon.
Hindi pa rin po niya binayadan. May nag-send lang po sa amin na friends of friends po. So halos 16 million na daw po. 16 million of... Ganito, gaano katagal na kayo na yung ginagawang pagpapaswipe? More or less? Mga... Mga 8 months po. Siguro 8 months. kami po mag 2 years na po. 2 years. opo. Ngayon lang pumalya ng ganito. Ito pong October. Ako po, July. July lang. 2023. 2023. Na din po. Matagal ko na siya. Mga ilang taon? Hindi, 1 2 years din. So talagang ano ito, Shari? Yung kaya umabot ng 16 million na ganyan, marami siyang nahahanap na napapaikot lang niya. Opo. Tandaan po natin itong itsurang ito. Ang ganda pa naman. Napag-invest po siya ng bahay, sasakyan, motor, e-bike. Tsaka grabe po siya. Gold. Ang dami po talaga niyang gold. Grabe. 2 box po ng gold. So imposibleng hindi. Baka naman ano lang yun. Sir Kenneth. Hello po. Hindi niyo po nakikita yon, sir, sa bahay po ninyo, ang daming alahas, may mga sasakyan. Hindi po ba kayo nagduda sa misis Saan po nang ninyo? gagaling yun? Ma'am, paliwanag niya po kasi sa akin yan. Yan po ay kinikita niya po sa negosyo, ma'am. Yun po ang totoo. Hindi ko po alam na galing po yan sa mga pinagkakautangan niya. Ikaw, Kenneth, may trabaho ka ba? Wala po akong trabaho ngayon, ma'am. Kausapin muna natin si Attorney Ferdinand Levin. Magandang hapon po. Regional Director, NBI Region 4A. Yes. Oo, at Ma'am, live. I did not quite get the audio, but based on our earlier conversation, Opo. this yung very recent, hindi ko masyadong nakuha. But based on our earlier conversation, it would appear like an identity theft, Yes po. and this is an actionable wrong. No? Yes po. Yung nagdamit ng identity para maka-scam. Itong victim ng identity theft, kung kaninong identity yung ginamit, lumalabas ngayon na kasabwat siya. Opo. That may be the perception of the other victim. Yes. Oo. But similarly or equally, victim din siya. Yes And po. the NBI can take action on this, and we will take action because this is referred by your office, by Yes the po. office of the good senator. I will ask I will refer this to our Cavite District Office under Attorney Nuki. Sige Take po. immediate action on this kind of scam. Sir, We want the public to be warned of this kind Yes. of scam. Kung kailangan, you have to double check and do fact checking. Do not rely or believe on what's on its face, what would appear on its face as genuine. Kung tingin nyo ay nagamit yung identity ng kaibigan nyo, yes. and you trust and you are very sure and confident na kaibigan nyo yan, you can do other sources of double checking. Verification. Fact-checking. Tsaka validation. Yeah, oo. Opo. Kasi importante yan in the age of a rapidly developing technology, lalo na itong digital technology. Opo. Things can be made to appear as genuine, as legit, as Yes. lawful when it's not. And we believe on the representation, and immediately we disburse funds, we spend money. Medyo delikado ito. Getting Opo. back the money is very much harder. Opo. So we need may client ang NBI dito kanina, ito naman ay sa bangko. At sinabi na may problema yung account niya. And immediately, nagtiwala siya dun sa call, release the fund. Turns out to be a scam. So we're also taking action on that. Ang dami nitong klaseng scam, especially this one. No, it's very alarming. It's very we're very concerned with this kind of scam. Attorney, We will take action on that. Oo. Attorney, pero beyond the identity theft is a deeper kind of Ponzi scheme. Technically, while nagkaroon ng identity theft, yung nagkakautang talaga, ay yung may utang talaga is still the accused, itong si Angelica, kasi siya yung nag-receive ng proceeds nung product or nung goods. Hindi naman yung alleged na ginamit niya na yung ninakawan niya ng identity. Parang ganun. Yes, but whoever is benefited out of a fraudulent scheme, Yes. kagaya nito, may panluloko,
should be made answerable. Yes. Yung nakinabang. Yes. And that yung would be... makinabang. Because there can be layers of Yes. yung scheme, no? Gagamit ng ibang identity, later on, hindi naman yun ang yung ginamit na identity, hindi naman yun ang ultimately makikinabang. Whoever is ultimately benefited Yes. with that scheme should be made answerable. Sir, We will look into the negligence or wrongdoing or participation of false identity was used. yun. Yung communication nila with Okay. the scammer. Okay. If it's an electronic or digital communication, they Okay. should show that to the agent, and the agent will require them to gagawa sila doon ng statement or affidavit Okay. attesting to the fact and narrating and details the circumstances surrounding their complaint. Mami, yung habol po namin, sa totoo lang po, hindi naman po na kami umaasa na mababayaran niya pa po. Ang sa amin lang po, yung damage po na nagawa niya sa amin, grabe po yung stress na dinulot sa amin. Tsaka palabas po kasi siya ng bansa. Okay. So, kailangan na talagang makasuhan para magkaroon na ng Yes whole po. departure order. Well, warrant of arrest. Para Yung naman whole din po departure sa amin, order. magkaroon kami ng peace of mind. Oo. So, Yes, that's correct. That's correct. It's a very valid and legitimate concern, no? We will see to it na yung immediate action na nandiyan kaagad. okay. So, agad-agad, sir, pasasamahan natin, Shari, ano? Bukas na bukas rin siguro para magkaroon na, maisampa na yung kaso, and then yung kaukulan na magiging intervention para hindi siya makaalis. O actually, kahit makaalis, kung meron tayong mga treaties, tama ba ako, attorney? Yes, and I will see to it na yung Assistant Regional Director ng Calabarzon will be there to Okay monitor po. this. Okay And then yung dalawang hepe namin doon, si Attorney Noke at saka yung isa ay pagtutulungin natin para dyan. Okay. Sige po. Oo. Kayo. So, Yes, ma'am. meron pa ba kayong gustong sabihin o ipaabot kay Attorney Lavin? Hello po, attorney. Yung sa akin po kasi ay cash po. Cash, credit card, and then yung identity theft. Yung sa cash po kasi, may hawak po kasi siyang paluwagan. Okay. So ang gagawin niya po is... Pero may hawak kang dokumento na magpapatunay na tinanggap niya yung cash na yun. more on conversation. Okay. Yes Basta po. may katibayan. Sinasabi niya po doon is, kunyari po, sasahod si Faye, Faye ng Atrenta. So, ako naman po, bibigyan ko ng, kung magkano po yung hinihingi niya. For example po, 50,000. So, napag-alaman ko po na hindi po pala totoo. Doon, na hindi na pupunta doon Oo. sa taong yun. So, peke rin yung mga transaksyon. Yes po. Okay. So, clearly, estapadora. Estapador. Yeah. Opo. And then, ito Different po, schemes ang ginamit niya. Yes po. Iba-iba Yes po. yung, yes, ibang yung, scheme, ibang mode of, scheme, ibang modus. Oo. Yes po. Ibang mode of operation ang tawag namin doon, yung modus operandi. Yes. So, ganun na lang po, attorney, sasamahan po namin sila sa tanggapan po at maraming salamat po sa guidance. So, makikita na ano naman ninyo, dadalhin ninyo itong lahat ng mga proof natin. And then individually, kasi ilang counts yan, ano? Para yung kaukulan na aksyon ay ma-institute na natin. Sige po. Yes. We would like to thank the victims for calling the attention of the media, especially Yes your po. program, and bringing this to the attention of law enforcement. Oo. Yeah. Kasi bago pa dumami pa lalo, pero ang dami na sir mga sa pagkakaalaman nila mga 16 million. Yes, ma'am. Madami pong persona ang gumagawa ng ganyan po. Sa totoo lang po, lalo sa SM, Cyberzone. Talaga? Opo, totoo po. Kung ipaabot rin natin sa SM ito nakailan. para maimbestigahan nila. Attorney, may question lang po ako. Sige. Kasi po isa ako sa Yes, victim, ma'am. di po ba na credit card holder. Oo. Ngayon po, binlock po niya ako. So, wala po akong na-print ng mga katibayan, ng mga conversation. Kasi kahit ano pong search, hindi ko na po siya makita eh. Then you will just have to execute an affidavit. Tapos corroborative Yes. evidence ang mangyayari based on the mga statements rin ng ibang mga kasama mo. Tsaka yung mga credit card, Exactly, oo. makikita naman yun. So sir, maraming salamat po, Attorney Ferdinand Lavin, no? Makakaasa po kayo na ang Wanted sa Radyo ay tutulong dito sa mga biktima na ito. At gusto ko lang ipakita ulit yung picture
Kasi para maging Ang ganda po niya. ang ganda niya wanted, 'di ba? Mas maganda naman si Melvie. Oo. Sige. Oo. Sige, ma'am. Ayan no, ang Thank you, ma'am. At thank you din sa radio program ni Senator Rafi. Attorney Levin, tanong ko lang, lahat ba ng manluloko ganito kagaganda talaga? Hindi Diba? ko po nakita sa ano ko. At ako kasi medyo colorblind ako pagdating sa magaganda. Salamat, attorney. Medyo Salamat colorblind po. ako. Okay. Sige, Sige ma'am, po, sige. takot sa misis, takusay You're po. welcome, ma'am. Okay. Salamat, Sige po, attorney. salamat po, attorney. Para naman sa ating mga complainants, may mag-aasikaso sa inyo, no? Para to facilitate at i-schedule natin yung pagpunta ninyo sa NBI. Okay, at uulitin ko, when it's too good to be true, ba Yeah. tayong maniwala? At saka kahit na, lalo na pag transaksyon sa pera, kahit na naka2 taon, 6 na buwan, kung minsan tandaan nyo talaga, parang inaakit lang kayo. Yung bang hinuhook lang kayo. At Totoo. pag nahook na kayo, ayan na, losartan, Sunod-sunod. losartan, high Mamaya blood, na, high attorney. blood. Okay. Sasamahan po kayo ng reporter po namin sa tanggapan na po mismo ni Attorney Levin. Okay po. Para doon na po natin i-raise lahat po ng mga Lahat na concern po po ng natin. concern. Yes, Yes. po. Dalhin nyo na lang po ito at Individually. asistihan po kayo ng reporter po natin. Okay? Salamat po at magandang hapon po. Salamat din po.